The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor, Si good Chacha po yun ha. Si Chacha morning. yun, hindi ako ha. Sorry, pinaghintay ka na matagal at ba? Oo. Hindi, Brad, okay lang. Ako'y nasa biyahe din. Naghanap ako kanina Yun. ng parking. Walang makita. Oo. So, di ba day off mo ngayon? Oo, Brad, kaso meron tayong isang mission lang ngayong umaga. Maliit na mission. So, kailangan ko lang lumabas agad. Okay. Bakit? Sira ba ang ano mo? Kaya ka magpupunta ka sa laundry shop? Anong mission mo? Mission labada pa rin pala. Aray ko. Mission labada, no? Anyway. O, pero naman, sige. Brad. Ang Sige. mahalaga, Pastor, napapakinggan ka pa rin ng mga kapatid natin na nag-aabang ng magandang balita. At ang letter pa rin natin for Anong Say Mo, Brad, handang-handa na galing sa ating letter sender mula po sa La Union na si Carlo. Eto na nga, Pastor, basahin ko. Sabi niya, Pastor Jeff, ako po si Carlo, tubong La Union at ngayon ay nakatira sa studio condo unit na niloan ko sa bangko. 38 years old po ako at nag-umpisang makipagsapalaran dito sa Metro Manila pagka-graduate ng kolehiyo sa kursong Accounting Management nung ako'y 21 years old pa lamang. Nakapakinig ako sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa radyo habang nagmamaneho papasok ng trabaho sa Taguig. Isa po akong sales and marketing agent ng isang kilalang car brand sa bansa. Nagsimula ako bilang isang ahente na nag-aabot ng flyers sa mall at syempre nag-aasikaso ng customer sa showroom. Sa pagtsatsaga ko, unti-unting umangat ang aking posisyon. Kaya kahit papano, naibibigay kong pangangailangan ng aking may bahay at dalawa naming anak na nasa elementarya. Sa kasalukuyan, ako ay maituturing ng senior sales representative ng kumpanya. Maayos ang sweldo pati na rin ang komisyon. Ang problema, parang hindi ko ramdam ang fulfillment sa buhay ko. Pakiramdam ko, nagtatrabaho na lang ako para maitawid ang pangangailangan ko at ng aking pamilya. Sa totoo lang, pangarap kong magtrabaho sa bangko kaya nga ako kumuha ng kursong accounting management noon. Malapit na akong mag-40 anyos, pero nasa plano ko pa rin na sumubok mag-apply sa bangko dahil gusto kong maging manager someday. Pero natatakot akong mag-iba ng karera kasi nga may edad na ako. Alam ko kung ano ang trabahong lubos sa magpapasaya sa akin. Pero kapag iniisip ko na magsisimula ako ulit sa mababang posisyon at mababang sweldo, nanghihinayang naman ako. At natatakot ako. Isa pa, nasa late 30s na nga ako. Baka huli na ang lahat para sa aking pangarap. Ano bang maipapayo nyo sa akin, Pastor? Anong say mo, Brad? Galing po yan sa ating letter sender na si Carlo. So, ang tawag ba dito, tama, Pastor? Midlife crisis, yun ba yun? Medyo ganun. Sabi niya, So, gumigising na lang daw siya kada umaga para talaga sa pera, para matawid niya yung pangangailangan ng pamilya niya. Maayos na yung sweldo, yun nga lang. Correct. Wala siyang fulfillment sa current job niya dahil ang pangarap niya talaga maging isang manager sa bangko. Kaya nga yung kurso na kinuha niya aligned no, sa mga nagtatrabaho sa bangko. Ang tanong niya ngayon, is it too late to start? Kasi nga may edad na siya. alam mo siya, somebody once said na life begins at 40, di ba? Yung sa side mo baka nag-midlife crisis. Si Manong Ted, naranasan niya last year nung nag-40 siya. So, Wow. ano yan? Oo. Last year lang nag-40 si Manong Ted. Oo. Oo. O, 2 years ago yata, 2 years ago. But anyway. Oo. Tuloy, Pastor. Anyway, Carlo, unang-unang salamat again sa pagsulat. Lahat po na lumili ang pinapasalamatan natin yan. Naintindihan ko rin naman yan dahil dumaan din yan eh. Yung tinatanong ko, ito ba talaga yung calling na pinupurso ko and all. With the limited life here on earth, might as well gawin ko na, di ba? Yung aking parang calling, kung baga. So ang sitwasyon mo, relatable yan sa marami. Pero gusto kitang encourage, okay, na sana makatulong tong mga biblical insights na ma-share ko sa iyo. Unang-una, Carlo, alamin mong mabuti ang layunin ng pangarap mo. Tanungin mo yung sarili mo, yung mag-reflect ka, yung walang biases and all. Pero nga kung mga pinayuhan na ganyan, mag-take ng mga
2 days, 3 days off talaga and mag-soul searching ka, kausapin mo si Lord, bakit gusto mo magtrabaho sa bangko o kung ano man, sa iba naman, kung anong career na gusto mo. Ito ba'y dahil pakiramdam mo, ang calling na ito magbibigay sa'yo ng fulfillment, alright? Or may gusto ka bang i-prove to someone, okay, sa pamilya and also, nasa sa iyan dahil hindi ko rin naman alam yung background ng kwento mo. Pangalawa, magplano ka at maghanda. Kung magdidesisyon ka kasi na iwanan yung thriving na career mo, sabi mo nga, maayos, diyan ka lang kumukuha ng pang-araw-araw and nakapag-info ka kahit papano, sige, magdesisyon ka na tahakin yung pangarap mo magtrabaho sa bangko, kailangan mo magplano. Hindi pwede biglaan. I-assess mo yung skills mo. Meron ka bang kailangan training or certification para ma-qualify? Sa daming gumagraduate ngayon, taon-taon. Okay, mag-research ka. Alamin yung hiring process ng mga bangko. Okay, saka sa edad mo, yung goal mo na maging manager, doable pa ba? Ano ba yung retirement age ng mga manager ng bangko and all? And of course, kailangan mo may sapat na ipon kasi yung pangatlo kong ipapayo sa'yo, napakahalaga, kailangan maging balanse yung desisyon mo. Kung natatakot ka sa epekto nito sa pamilya mo, alalahanin na yung fulfillment mo na trabaho, may direct effect sa mga tao sa paligid mo. Tama? Kung binata ka lang, pwede kitang sabihan na go for it. Kaya lang yung mga consequence niyan, hindi lang pang sa'yo pagka mali ang naging desisyon mo. Ay, may nag-aaral kang anak, may misis kang umaasa sa'yo. So, practical steps, Carlo, the Bible says the two shall become one. Kayong mag-asawa ay isa na, kaya yung desisyon mo para walang sisihan. Kailangan mag-desisyon din yung misis mo. Hindi pwede ikaw lang. At sa huli, pag nagugutom na kayo, kung mali desisyon mo, magkakasisihan, baka maghiwalay pa kayo mag-asawa. Huwag ganon. Kailangan yung misis mo, kung a-agree sa'yo, she's all for it. Merong magandang verse sa Bible when it comes to planning and going for it. Sabi sa Lucas 14:28, Carlo, makinig ka, sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Ito po isang tanong na provoking question, kumbaga, na pag-iisip ka, okay, magtatayo ako ng isang bahay, magtatayo ako ng isang whatever, career, mag-aasawa ako, mag-aanak kami. Ano ba yung mga dapat kong planuhin? Wala raw po yung basta pumasok na lang, bahala na si Batman, kawawa naman, di ba? So, hanapin yung mga roles na maaari mag-transition mula sa sales, papunta sa bangko na gusto mong pasukan. Ipagdasal mo, tumingi ka ng linaw at kapayapaan mula sa Diyos. At tanda mo lang, Carlo, ito, na ipayo ko na ito sa maraming tao, baka makatulong sa'yo. Ang tunay na fulfillment ay hindi nanggagaling sa karir o sa trabaho. Okay? Kundi sa pagtitiwala sa Diyos at pagkilala sa purpose niya sa buhay mo. Ano man piliin mo, manatili o mag-shift sa bagong karera, siguraduhin mo lang, in everything you do, the Bible says, do it all for the glory of God. At hindi lang yung, hindi kasi to ganito, bata pa lang ako, gusto ko na maging ganito, ganyan. So, si Lord ang magbibigay sa atin ng ultimate fulfillment, hindi yung karir. Kasi kung career magbibigay ng fulfillment, limitado lang yan. Paano pag nag-retire ka na, wala ka namang fulfillment. So yun lang, Carlo. Mahalaga yung desisyon ay communal. Misis mo, kung may edad na yung mga anak mo at marunong na mag-comprehend, isama mo rin sa decision-making process para hindi magkasisiyan sa uli. So Carlo, again, Lucas 14:28, sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at aalamin na magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Tayo magdasal, Carlo. Lord, ito pong mga ganitong katanungan ay mahirap dahil walang one-size-fits-all na solusyon. Hindi siya pwedeng dikahon na solusyon. Kasi ito'y individual, may personal journey itong si Carlo, at kung ito'y tama, mag-i-enjoy siya sa kanyang magiging desisyon kung ito'y pinapagawa mo sa kanya. At kung magkataon naman na mali ang naging desisyon, maraming madadama siya. Panginoon, wala akong ma-definite na ipapayo sa kanya na mag-resign ka or manatili kang salesman. Lord, it's between you and Carlo sa kanyang pag-search ng kanyang layunin sa buhay. Through you, Lord God, manatili siya malapit sa iyo upang lalong maging malinaw yung clarity ng kanyang magiging desisyon sa susunod na araw. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay kay Carlo ng po ng kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po
salamat sa araw na ito at salamat muli sa pakikinig namin sa magandang balita mula kay Brad Jeff sa kanya pong guidance sa aming lahat. We pray, Lord, na siya po ay biyayaan nyo ng lakas ng pangangatawan sa buong linggong ito para po sa panibagong linggo ng kanya pagmimisyon. In Jesus Christ we pray. Amen. Salamat po ng marami. Thank you very much. Alright, Brad Jeff. Thank you, Brad Ted. Maraming Yes, Brad Ted. Yun. Maraming salamat. So, Brad, Pastor. Ito po. Yes. Brad Ted, maraming salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. serving the people, Brad Jeff Eliscopides.